Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa iba't ibang damdamin. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Una, naiisa-isa ang iba't ibang damdamin. Pangalawa, nakikilala ang sariling damdamin sa paglinang ng pansariling disiplina na makikita sa kanyang mga kilos at pakikipag-ugnayan upang masanay sa pagiging totoo. Suriin ang mga larawan. Tingnang mabuti ang mga larawan. Ano-ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ano-ano ang ipinahahayag ng bawat larawan? Ano-anong damdamin ang ipinakikita ng mga larawan? A, B, at C. Ano-ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? Anong damdamin ang ipinahahayag ng larawan sa letrang A, B, at C? Anong damdamin ang ipinahahayag ng larawan sa letrang A, B, at C? Letrang A, masaya. Letrang B, malungkot. At letrang C, nagulat. Kailan mo naramdaman ang mga ganitong pakiramdam? Ibahagi ito sa klase. Ang damdamin ay tumutukoy sa mga saloobin, pagnanais at reaksyon ng isang tao sa mga pangyayari o sitwasyon sa kanyang buhay. Ang paglinang ay ang pagbubuo o pagpapaunlad ng kasalukuyang kaalaman. Disiplina ay ang pagsunod sa mga tuntunin, batas, pamantayan na ipinatutupad at nakapagpapatibay ng magandang ugali. Ngayong araw, babasa tayo ng isang kwento tungkol sa ahas sa puno ng saging. Totoo kaya ang ahas sa puno ng saging? Halina at alamin natin. Ang ahas sa puno ng saging. Si June ay nasa ikalawang baitang. Naninirahan siya sa isang maliit na barangay na napapalibutan ng bundok sa silangan, ilog sa kanluran, talampas sa hilaga at ilog sa timog.
naramdaman ni June ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Lahat ng pangunahing pangangailangan niya ay ibinibigay nila tulad ng damit, pagkain, tirahan at edukasyon. Kaya masayang-masaya si June sa tuwina. Lagi silang naglalaro ng kanyang mga kaibigan na sina Ron at Ken sa likod bahay nila. Naglalaro sila ng taguan habang nagtatago si June sa may puno ng saging. Napalundag at napasigaw si June sa gulat nang nakakita siya ng tila ahas sa puno nito. Natakot ang kanyang mga kalaro kaya tinawag nila si Mang Sito. Agad na tinungo ni Mang Sito ang puno ng saging at natawa lang siya nang makita ang isang hos na putol na inakala ni June na ahas. Sinabi ni Mang Sito na itigil na muna nila ang kanilang paglalaro at magsiuwi na muna sila. Nalungkot ang mga kaibigan ni June, ngunit napawi ito nang sinabi ng tatay niya na ituloy na lang nila ang paglalaro pagkatapos niyang linisin ang puno ng saging. Mga gabay na tanong. 1. Ano ang pamagat ng kwento? Sagot, ang pamagat ng kwento ay ang ahas sa puno ng saging. Number 2. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang sagot, ang mga tauhan sa kwento ay sina June, ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang tatay. 3. Saan nakatira si June? Ano-ano ang mga nakapaligid sa kanilang barangay? Sagot, si June ay nakatira sa isang maliit na barangay na napalilibutan ng bundok sa silangan, ilog sa kanluran, talampas sa hilaga, at ilog sa timog. 4. Ano-ano ang mga pangangailangang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang? Ano ang nararamdaman niya? Sagot, ibinibigay ng kanyang mga magulang ang pagkain, pagmamahal at pag-aaruga. Siya ay masaya at ligtas sa piling ng kanyang pamilya. 5. Sino-sino ang mga kaibigan niya? Ano ang kanilang nilalaro? Sagot, ang mga kaibigan ni June ay mga batang kapitbahay niya. Sila ay naglalaro sa paligid ng kanilang barangay. 6. Ano ang kanyang nakita sa puno ng saging? Ano ang kanyang naramdaman? Ano ang naramdaman ng kanyang mga kaibigan? Sagot, nakita ni June ang isang ahas na puno ng saging. Siya ay natakot at ang kanyang mga kaibigan ay natakot din. 7. Ano ang kanilang ginawa? Ano ang sinabi ng kanyang tatay? Ano ang kanilang naramdaman? Sagot, sila ay tumakbo palayo at nagsumbong sa tatay ni June. Sinabi ng tatay ni June na huwag basta-basta lumalapit sa mga puno kung saan may mga hayop. Sila ay nakaramdam ng ginhawa at kaligtasan. 8. Kung ikaw si June, susundin mo ba ang sinabi ng tatay niya? Bakit? Sagot, oo, susundin ko ang sinabi ng tatay niya dahil mahalaga ang maging maingat at ligtas sa paligid. Ano-ano ang mga damdaming nabanggit sa kwento? Ibahagi ang iyong sagot sa klase.
Panuto, sabihin ang angkop na damdamin sa mga larawan. Gamitin ang stick emoticon. Masaya, nagulat, at malungkot. Number 1. Nakatanggap ka ng regalo. Maaaring maramdaman, nagulat, o maaari ring masaya. Number 2. Nanalo ka sa iyong sinalihang patimpalak. Maaaring sagot, masaya. Number 3. Nawawala ang iyong alagang pusa. Ang sagot, malungkot. Number 4. Pinuri ka at pinarangalan ng iyong guro dahil sa pagsasauli mo ng nahulog na pera ng kamag-aral mo. Ang sagot, masaya. Number 5. Pinayuhan ka ng iyong guro na mag-aral pa upang maging mataas ang makuhang marka. Ang sagot, masaya. Ang pagsasagawa ng mga wastong pagtanggap at pagtugon sa iba't ibang nararanasang damdamin bilang paglilinang ng pagiging totoo. Panuto, suriin ang damdaming ipinapahayag sa mga kalagayan. Piliin ang sagot sa mga sumusunod at isulat ang letra lamang sa inyong sagutang papel. Number 1. Umalis ang iyong nanay upang magtrabaho sa ibang bansa. Ano ang iyong mararamdaman? A. Masaya, B. Nagulat, o C. Nalungkot? Ang sagot, C. Nalungkot. Number 2. Nasundan mo at naintindihan ang leksyon ninyo dahil sa husay ng inyong guro. A. Masaya, B. Nagulat, C. Nalungkot. Ang sagot, A. Masaya. Number 3. Nawala mo ang iyong lapis at hindi mo na ito nakita pa. A. Masaya, B. Nagulat, o C. Nalungkot? Ang sagot, C. Nalungkot. Number 4. Tumulong ka sa paglilinis ng inyong silid-aralan. A. Masaya, B. Nagulat, o C. Nalungkot? Ang sagot, A. Masaya. Number 5. Nagwawalis ka ng inyong silid-aralan nang biglang may lumabas na daga sa ilalim ng cabinet. A. Masaya, B. Nagulat, o C. Nalungkot? Ang sagot, B. Nagulat. Pinagsabihan ka ng iyong nanay dahil mababa ang iyong nakuha sa pagsusulit. Sumulat ang dalawang pangungusap kung ano ang mararamdaman mo at iyong sasabihin sa iyong nanay.
And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.